This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Balik na may gala, adresado Panaguban-Uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Tapos akong gingon kaganiha, makauban nato adresadong programa, ang head sa Local Youth Development Office, LYDO, sa munisipalidad sa Santa Cruz. Ngantag mga pangutana, kung kumusta o ng status mga kabatan-unan, pero tanawon po nato unsa may other function, main function ani nga opisina kay ubano masayod sila nga kabataan SK ra pero dili day every municipality dunay LYDO, Local Youth Development Office. Diri Santa Cruz pangunahan ka na ni Ma'am Stephanie Cartoneros, siya ang atong Local Youth Development Office head sa lungsod Santa Cruz. Ato higayon makatimbaya sa atong masuging tigpaminaw. Ma'am, may hapon sa imuha. Welcome sa atong programa. Ang imuha, Mike. Yan. Okay. Ma'am, good afternoon. Maayong hapon, sir. Maayong hapon, mga taga Santa Cruz. Yes. Ma'am, first question, you're the head sa LYDO. Unsa man ang opisina, unsay mandato, unsay function sa LYDO sa usa ka munisipyo? YDO, sir, mandate ni siya from the katong Republic Act 10742 or ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Ginamandato dito na ang tanan mga province, municipality or city dapat na adyoy Local Youth Development Office. So, appeal siya sa SK Law, Yes, sir. ang LYDO. Now, Yes, sir. what is the function of your office? Ang main function sa LYDO, sir, is to plan, mag-implement, and mag-monitor sa mga youth development ng mga programs. For example? For example, sir, ang role sa LYDO is to mag-facilitate siya during sa crafting sa local youth development plan and mag-coordinate po siya sa mga SK officials and other youth organizations. Kana, sir. Okay, ang naandan magud sa mga tao is SK lang. Ang madunggan nila pag isgutanan mga kabataan, mga youth, more on SK lang sila. Karon partner di ay dapat na siya. So, unsa ang working relationship between the SK ug sa inyo sa LYDO? Main function jud sa LYDO, diba, is to coordinate Yes. with the SK officials. So, dapat, ang kanang mga activities na mga gibuhat sa mga SK, naa jud dapat sila kanang coordination, makikoordinate jud dapat sila sa LYDO office. And, for example, kanang ginamandate man gyud sa NYC na magkaroon sila na mag-conduct sila og kanang KK assembly ana, dapat mag-coordinate jud sila na sa LYDO and i-monitor jud na sila sa LYDO if naga-conduct ba jud sila og mga ingana ng mga activities. Dili sa ato sa lungsod sa Santa Cruz, kumusta ang coordination between your office ug sa mga SK
nato 18 SK federations nato kay we have 18 barangays. Kumusta ang ato ang coordination and working relationship ana? Sa karon sir, okay man ang coordination with the SK, makig-coordinate man sila. Though na jud uban barangay na medyo maglisod jud mi, pero majority man hinuon sa ilaha is makig-coordinate man gyud. Mhm. Now, napay more than sa mga SK, napay mga nagkalain-laing mga youth organization sa matag barangay. Yes So sir. ginaunsa pod na ninyo sila pag-connect, pag-coordinate. Kanabahin anang sa mga youth organizations sir, naami council ana mo na siyang tawag na Local Youth Development Council. Ang naglakop ana ng mga organizations lahi-lahi. For example, naatay Youth for Peace Movement Santa Cruz, napod tay PIAP, napod tay mga actually inclusive jud ni siya, daghan ni siya ng mga ano na ay for the LGBT, naapoy mga Muslim youth, daghan ni siya sector ang included ana sir. So dili siya mahimong conflict with the SK kay murag unsa man ni separate group nganong di na lang man magkuyog sa SK tanan nga mga youth groups nato. Dili man pod siya mahimo siya na conflict kay naamampuy ka ng mga activities na enjoyin gani sila na sila sabay kunwari kanang sa linggo ng kabataan kana magtapok man gyud tanan mga kabatanunan ana. So naapoy uban nga kanang mga activities sa youth organization sa matag barangay ilahang ginatap ang ilahang SK officials makipag-partner sila ana. Okay. Now, diri sa Santa Cruz, isip head sa LYDO, sayod mo unsay mga concerns, mga problema sa mga kabatanunan dire. Unsay mga nakita ninyo, ma'am? Yes sir, medyo daghan-daghan jud og concern ang mga batan-on karon. Una jud sa education, next kay ang mental health kay medyo taas pod ang rate sa ato ang suicidal attempts sa mga batan-on karon, teenage pregnancy kana ang mga top 3 na maingon nako na issues jud sa mga batan-on karon. And any actions nato to address, minimize, and kahit pa paano solve those problems? Yes sir, naami mga intervention ana. Yearly naga-conduct ni og kanang barangay caravan which is nagapahigayon mi ana og mga symposium which is the mental health awareness and teenage pregnancy. Naapod mi kanang nakipag-partnership mi sa ato ang municipal health office for the HIV testing kay naapod mi free screening ana. Amo ang gina-encourage ang mga batan-on na ato ang i-normalize na magpa HIV screening ta dili sila mahadlok kay confidential man na dili man niingon kung nag-positive ba ka or nag-negative ba ka. And naga-partnership pod mi sa mga schools, sa DSSC and sa ato ang junior and senior high school naga-conduct pod mi dito og mental health awareness sa ilaha. You mentioned ganiha education. Problem na agyapon tay concerns diha. Pero tan-aw ba nimo is it better now kaysa itong mga panahon sa una? Kay iskuta nato edukasyon, ang suporta sa LGU with regards to education, daycare, kinder, elementary, high school, going to college. In fact, nanamantay ato ang sariling local college diha under Mayor Tata Sala nga natuman yun ng campaign promise. So, we are way better kaysa sa mga nilabay nga panahon tanaw ninyo diha. Yes sir, dako jud kayo kabag-uhan actually ang education karon kay with the help of Mayor Tata Sala na naanatay DSSC ug naa pa jud tay scholarship program under the GAD office. So dako jud kaayo siya og improvement in terms of education. Unsay reaction sa mga common nga mga kabatan-onan kay kamo magay makig-atbang gyud ana nila sa mga programa para sa edukasyon nga ginahatag sa ilaha sa atong LGU led by Mayor Tata Sala? Unsay mga reactions nila? Actually, every time kanang adto mi sa mga barangay, especially kanang attend mi sa ilang mga KK assembly, mahisgutan man jud nang about sa education. Actually, makadungog ko og mga positive feedbacks na kanang dako jud kaayo og tabang ang DSSC kaysa una kanang makahuna-huna sila na kanang dili na lang sila magpadayon og college kay lisod kaayo. Pero tung niabot ang DSSC, tung naan ang DSSC murag kanang dako ilang paglantaw na
pwede di ay naaday koy kanang murag naaday koy future kay naay kanang free college dire sa Santa Cruz. Dili na sila moadto pa og Digos or Davao, mamasahe kuan naanatanan sa Santa Cruz. You mentioned ganiha teenage pregnancy. Ako sukad-sukad mo gyud ako ginalantaw diha, ma'am, nga in the absence kaniadto sa atong kolehiyo, no choice ang mga kabatan-unan, labi na katong mga pait yun ang panginabuhian, di man gyud nila kaya to send their children to school after high school. So the option is to get married, to get pregnant, 'di ba? Kay wala pa man ang kolehiyo. Pero karon sa tan-aw nimo do na kini epekto maka minus kini, although yes, it is still a problem, pero maka minus kini gihimo nato nga kolehiyo. Kay sa pagkakaron ha, do nay mga 600 kapin na ka estudyante nga to ang DSSC Santa Cruz Extension Campus. Now, kung wala ang maong kolehiyo, asa ni sila padulong ng mga batanon? So, with regards to teenage pregnancy, tanaw nimo na i-effect ni siya. Yes sir, naa jud kay katong last year nag-adto mi sa kanang mga upland areas gani sir kana no kanang makita gyud nako na kanang lipay kaayo sila ba ang mga bata dito kay adto man mi dito sa ilang school. Lipay kay mga bata dito kay kanang usahay lang daw sila kanang naga ni intervention na moadto dito Tapos kanang moto gikuan namo na kanang ayaw mo kawalag pag-asa, pagpadayon mo sa inyong pag-eskwela, kay naa naman ang atong DSSC. Kanang, nakita na ko sa ilang mga naong ba, nalipay kayo sila na finally, kanang kuan mi og college, tapos makaahon mi sa kahirapan mo, ana good. So, dako jud kay impact ang DSSC na natukod jud siya diri sa Santa Cruz. Kaysa una, murag ang sulbad nila sa problema, kami nyoon. Mm. Mugawas ani nga Yes, panimalay para dili na ko himuong breadwinner, di ba? Sa Yes. akong pamilya, magminyo, mugawas ako, magkaanak, then that adds to the problem, di ba? Kung Yes, iskuta sir. ang teenage pregnancy. Ug actually makuan man pud gud dira ang kuan sa mga parents kay especially kanang ganing pobre jud kaayo mingon naman pud ang mga mindset, no? yes ang mga ginikanan mga ayo nag-eskwela kay magminyo ra man gihapon ka ingana. So kami ang among intervention jud ang ginabuhat dili gyud mo eskwela gyud mo kay ang education maura gyud na ang inyuhang treasure na madala ninyo sa inyong kinabuhi hantod. Kumusta man ang pag-change nato sa mindset? Ilabi na sa mga ginikanan, dapat apilon yun sila pasabot, no? Yes, sir, naagi dapat. future dapat. Yes, dapat jud ana sir apilon sila. Now, dito ta sa scholarship, other than the katong sa DSSC nato, napoy scholarship ginahatag ang LGU para dito sa mga estudyante nga di ganahan sa kurso nga gina-offer sa DSSC or nakasugod na sila mga college kung asa man sila ng eskwela, pero naghatag lang tag financial assistance to deserving students. Nani mga 200 plus yata ana. Yes, sir. Kumusta pod na siya? Kana sir, daghan kaayo og kanang actually daghan kaayo og mangutana sa amo sa office na maabot sa ma'am, unsay mga requirements sa pag-apply sa scholarship, naa pa bay mga slot, ano ko na. Mo silang gina-forward sa GAD since naaman sa GAD office ang funding ana. Actually daghan jud kaayo matabangan especially tong mga active youth volunteers jud namo sa under sa LYDO dako jud kayo og tabang kay sa una active kayo sila sa una kay syempre kanang nag-stop man to sila eskwela kay mao lagi walay kwarta karon nga naanay kanang scholarship nanay DSSC do active gihapon sila sa ilang pag-volunteer pero at least makita na nimo nga active pud sila na nag-eskwela na munang lami kayo sa paminaw lang tawo na sa una volunteer lang ni sila pero karon while naga-volunteer sila naga-eskwela sila balik. Now, youth development, SK, mga karaan mo yung silang puros naman paliga na hibal-ana ng SK. Ginaunsa ninyo pag-change po ng mindset sa ato mga SK officials nga being an SK officer is dili lang mag-organize og paliga ang ilang trabaho. Kana sir mo jud na ang ako ang gina-emphasize sa ilaha every time na naay KK assembly ginapasabot jud na ko na sa mga batan-on nga ilaha na nang ilisdan ang ilahang mindset na pag SK gani paliga lang, beauty pageants, ingana lang ako ang gina-explain sa ilaha na there's more to that. Naatay mga leadership training, naatay mga symposiums, naatay mga capacity building. So para ang ilahang mindset ma-change na ay dapat pagliga dito lang ko mag-appeal. Dili mas importante na mag-appeal ka sa mga symposiums kay kana mas ma-educate man kadira.
Kay kung ang mindset nato diha gyapon wag gyapon tay padulngan, di ba? Every time kay gikan mismo sa mga officials, kay SK official ka, you're the leader, di ba, sa Yes. imuhang barangay. Pero og nakita sa imuhang mindset nga pabaya ra gihapon ka or diha ra kutob ang imuhang serbisyo sa mga kabatan-onan, wag gyapon. Actually, sir, gina-encourage jud nako na gina-challenge nako ang mga SK officials na kanabitong during sa ilahang creation sa ilang CBYDP and kanang sa ilang abip mo agi man na sa amo ang office, amo man jud nang i-check. Ako jud nang tan-awon nga dili lang jud ang ilahang allocated budget is puros lang jud sa sports development kundi naapoy mga trainings, symposiums and capacity development. Kay sa pagkakaroon diha ra man gyud ang ato mahatag sa ilahan, okay, napamanta sa batan-on pa man ni sila. Yes, sir. So Oo. dapat at a young age ma-capacitate na nato Yes. sila, Oo, yes, sir. ma-educate na nato sila through those mga symposiums. Yes, especially mga leadership trainings kay sila man gyud ang mosunod na mga leaders nato in the future. So dapat as early as now ma-hone na gyud nato sila sa ilahang leadership skills. Now sa pila ka tuig you handled that office, nakita na ba nimo kahit papano unti-unti ang change sa mindset sa mga batan-on, especially sa mga SK officials? Yes, sir. Sa una, katong mga first few months na ako naglingkod as LYDO, very challenging jud kaayo kay pinaka-challenge jud namo is kanang especially mag-conduct mi og mga symposiums, lisod jud kaayo patapukon ang mga batan-on ana. Pero kung kanang hisgutan ganig mga liga, abtik kay na sila. Pero karon nga every time na ako silang gina-educate na ako sila, gina-inform na mo sila na mag-appeal jud og mga symposiums. Daghan-daghan na gyud og nag-appealan ng mga symposiums na gina-conduct every barangay. Now, isa sa mga prevailing problems sa tanan, di man gini mawala, illegal drugs. Kumusta inyong Yes, mga activities para nato malikay ang mga kabatan-onan sa illegal nga droga? Well, naapod mi symposium ana sir, nag-partnership mi with the PNP kana kay especially diri sa lowland mao man gyud na ang and kanang very responsive pud kayo ang PNP sa amuan. Actually naa gani na pud sila'y kanang ginatawag na project kahayag, nakig-partnership na sila sa amua kay ang ilaha pong mga kanang target ana na mga audiences mga batan-on pod kana mag-educate pod sila ana about illegal drugs. So effective po. Yes, oo sir. Kay dili lang man pud mga barangay, pati man pud school sa moong ginaadtuan para ma-educate pud maskin kay syempre masking mga estudyante na amang pud gihapon maski kanang mga naaga ni sa eskwelahan na amang pud gihapon. So kana para ma-aware pud sila sa mga bad effects ana. Yes. Now, naaman tay God office, pero syempre uban sa inyo hagyapon mo duol abuses sa mga kabatan-onan, particularmente sa mga kababainhan ng mga kabatan-onan. Kumusta man po? Kana sir, actually nami intervention ana nakig partnership mi ana with God and MSWD kay 'di ba kung naay mga reklamo sa ilaha man jud na mauna, tapos ang amo lang ginabuhat ana is ang monitoring na lang pod og kanang naapod may kumustahan ana sa ilaha. Isa sa mga concerns nationwide, apil na po dire, ma-monitor na to katong mga sisaek o sisaem nga ginatawag nila, mga social, kanang ginabaligya online. Ang mga kabatan-onan, siguro ma-appeal po na sa inyong kumustahan na Yes, ilahang sir. kahimtang kay usahay pod, kalikayan, ginikanan mismo. Yes Mo sir. involve Oo. sa sisaek o sisaem, no? Mm-mm. Importante makuha gyud ninyo labi na sa mga eskwelahan, sa mga schools, appeal Yes gyud sir. siya Oo. sa orientation. Anyway, dinita karon nagkaduol pod, di man nato malikayan ang barangay election November 2 ang atuang barangay and SK election. Appeal pod ba mo sa nagapangandam ani, ma'am, sa upcoming SK election which is partner man gina ninyo? Yes sir, actually nagakuan pod mi karon na ami kanang voters education, amo nang pakabuhaton sa mga every barangay mag-conduct mi og voters education kay kailangan jud na mo i-educate ang mga batan-on na dapat i-elect jud nila og tarong ang SK na sure sila na makatabang sa ilaha na mulihok jud sa ilahang barangay. Unsa ka importante ang partisipasyon sa mga batan-on? Kasi mo lagi ng problema eh. Niboto sila last election and then they saw
kung unsa ang quality sa ilang mga giboto, murag makawalang gana, disheartening sa ilaha. Unsaon nato na pag-counter ang mao nga mga hunahuna? Kana based sa ilahang experience kana dapat makita na nila as eye opener na ilaha jung i-elect og tarong ang ilahang SK officials, dili kay binarkadahay lang inamiguhay kun dili ka nang makita gyud nila na deserving gyud. Yes, kasi they are government officials na Yes. pud na sila. Mm-mm. 'Di ba? Parte na sila sa panggobyerno and they have a responsibility, 'di ba? Nga mo Yes, serbisyo sir. tungod bisan patuod, ingon silang allowance naman pero taxpayers money, people's money magyapoy lang gigamit. So sa mga batan-on dapat masabtan po na ninyo nga ang inyong pilion sinwelduhan gyapon ninyo. Bisan pa ingon nga allowance na, sinwelduhan gyapon na ninyo. Yes sir, dapat mulihok gyud ang mga SK kay sa una mang good ato ang naandan kay katong dili pa good separated ang mga SK, ang dili pa separate ang budget sa SK sa barangay. Ilahang naandan man good ana is ang mga barangay secretary and treasurer ang mulihok para sa ilaha. Now that the SK funds is separated from the barangay, dapat mulihok na jud sila na kabalo sila mag-prepare sa mga liquidation report, sa mga activity reports nila kay kana sa akong nakita sa karon kanang SK nato karon dili sila well aware sa ingana na kuan kay this year manggod na administration daghan kaayo pud og kanang guidelines na gigawas sa NYC kanang mga kailangan nila i-submit gani na mga reports. So murag nakuratan pud sila nga ha daghan na day kay i-submit na mga papeles na dili man ani sa una. Mao tong ang uban pud SK nakurat, wala sila na prepare na ingana day kabugat ang ilahang role and responsibilities karon. Kasi nga ang naandan paliga, pa beauty Oo, pageant. kana lang gyud. No? Oo. So karon mo na ingon ni kuan great power comes great responsibility. yes. Nanay responsibilidad. Now Yes. mention ni mo ganiha, nanay sariling pondo ang SK separate from the barangay. And will they be also liable for that funds na dapat matarong nila na gasto o dapat ma-report nila nagtarong? Doon na ba sila panubagon po dana as gobyerno po? Yes sir, very liable jud sila ana kay ang COA pod very religious jud kaayo sa ilahang pagpangayo gani og reports gyud dapat quarterly na jud sila ipasa na ilahang reports to COA. So kana gina-check po jud na sa COA kung asa ba jud napadulong ang ilahang mga budget na liquidate ba jud og tarong. As head of the LYDO sa Lungsod Santa Cruz, unsay vision nimo padulngan sa opisina ug sa kabatan-onan sa Santa Cruz? As of now, sir, dako jud kayo ako ang paglantaw, no, dako jud kayo akong vision aning LYDO office na kanang actually daghan pa man gyud mi og kanang mga programs and activities nga ginaplano para sa mga batanon kay gusto jud nako kanang sustainable jud gani ang mga programa, dili kay pang one time event lang siya, and kanang gusto nako na naapoy kanang impact ang mga programs and activities sa mga batanon. That's why katong last year nag-benchmark mi sa other municipalities and kanang nakadaghan mig idea na nagkuha sa ilaha nga pwede pud na to ma-apply diriya sa LGU Santa Cruz. Now, mention mo ganiha, daghan na kay responsibilidad ang mga SK officials. Apil na sa umaabot ng mga SK officials. Unsay mensahe nimo, pahinumdum nimo sa mga gusto nga magpapili isip mga SK officials sa atong lungsod? Sa mga gusto na mudagan o kanang SK officials, hunahunaan ninyo na dili ni siya kay kanang dagan-dagan lang, but always remember na isip usa ka mga batan-on dako pud mo og responsibilidad ani kay ang dako pud bayo ang population sa mga batan-on. So dapat inyuhang i-remember na kanang bugat jud ni siya na responsibility and ready mo to conquer it. Kung ang tuyo nimo pagwapo, pagwapa, Yes. or kiat-kiat lang, ayaw na lang Oh, siguro. ayaw na lang gyud. Ayaw na lang gyud pagsulod aning kuana Trabaho. trabaho Now, mensahe pod nimo sa mga botante nga mobotar sa mga SK officials.
Sa mga botante na mubutar sa mga SK officials, especially sa mga members sa katipunan ng mga kabataan, kamo man gyud ang naay right to vote for the SK officials na tan-aw ninyo maayo gyud para sa inyong mga barangay. Huna-hunaa gyud ninyo sa makadaghan kung deserving ba na sila iboto, kung deserving ba na sila ibutang sa posisyon. Kay kamura gihapoy mag-agwanta sa 3 ka tuig, sa 4 ka tuig na magserbisyo sila sa inyong barangay ug naa ba sila mabuhat or wala. Lastly, mga ginikanan. We mentioned ganiha mindset sa mga ginikanan, ng mga naminaw nato ron. Isip LYDO head nanguna sa mga kabatan-unan po dire, apil man na. Mensahe nimo sa mga ginikanan. Sa mga ginikanan, akong mensahe lang is unta suportahan ninyo inyong mga anak sa ilahang mga dreams nila. Kay ang mga batan-on karon grabe kaayo mangarap. Kay kanang gusto jud nila makaahon sila sa kahirapan. So hinaot lang ng mga parents ilang suportahan ilang mga anak-anak. Dili nila i-discourage kundi i-motivate nila na masking pobre sila naagihapoy marating ilang mga anak. Okay. Daghang kayong salamat. Nakauban Ma'am Stephanie Cartoneros, ang head sa Municipal Local Youth Development Office sa lungsod sa Santa Cruz. Standby mo. Balik ta pag mas pipila ka mga painom daw.